Hi mga Bex! Ayan. Tutuloy ako nung kanina. Hindi ako makapag-live. Ayaw sige. Tapos lang yung pagkain ko. Nahulog na. Sabi ko naman sure. Sabi ko. Ito yung Sabing ba? ito yung ito naman yung wala lang babakal. Nga po sa camera. Ada mga PLB? Mati? Wala. Wala din. Yung mga pisyok. Ito. Yogurt. So sana mag-live kanina kasi naabot na naman ako ng ng pangihina. Ang dami ko kasi iniisip. Ang daming problema. Nahuli pa ako ng bunso na nag-live. Hindi ang sa kanila yun. Inagupit nila kung nakubuti na bagsak. Ano ba? Ayun pala. Hindi ako kanina kasi nanay ko amalas. Yung tanang. Napinuntaan siya. Ano yan? Tapos, grabe ugot na kamay ko, no? Ang sukat ko gamit niya. Naiwan yung pang-colorette niya. Ano po? Yan na pa niya. Naisip ko. Yung buwang sumata. Sala nang kasi hindi ko chinek. Kaya nakapsi puro ako telepono. Kaabis. Pero, naisip ko rin. Paano kami magkasalanan ng amo ko? Kasi, hindi niya ino sa akin. Hindi niya sinabi sa akin. Ganun kasi sila, di ba? Kung kailan sila alis, tsaka sila mag-aasikaso. Ayun. Ano ko. Kasi ganyan pagising ko, mabilis na yung pintig ng puso ko. Palpitate na ako. Pagkagising ko pa lang. Siguro, may ilang araw na akong inatake ng tagpapalpitate pa. Mga ilang linggo na rin. Yung bigla akong pinakabahan na wala naman. Tapos, dapat palang gagawin pag ganon. Ano ba sabi ng mundo? Pag ano ka, inhale, exhale. Diba? Pag nagpapalpitate ka pala, dapat pala yung paghinga mo, slowly. Huwag ganun. Kasi lalo palang dibilis yung pintig ng puso. Dapat kalma lang, parang mas bagalan mo doon sa normal. Kasi nagpapalpitate ka, ibig sabihin malakas yung ng dugo mo, siguro malakas yung mabilis yung daloy ng dugo mo. Tapos mag-inhale exhale pa na mabilis. Tapos Wala din ulit. lumakas yung palpitation mo. Ngayon, dapat slowly pa lang. Namnamin mo lang yung paghinga. Asyo. Ano pa ba? Tapos sarang kumain kung hindi pa. Inaanamin ko yung pagkain. Ano? Pag inabot ako ng anxiety, ang dami kong gumugol sa isip ko. Ang dami kong gustong gawin. Maya bigla akong sasayaw. Bigla akong upo. Wala akong ganong magtrabaho. Nawawala yung mga vision ko. Nawawala yung mga scheduling ko. Lahat yun nawawala. Kaya minsan pinaglalabanan ko. Yung talagang nabunan natin kalaban. Isip natin. Hindi yung sasabihin ng ibang tao. Hindi yung iniisip na sa atin. Hindi yun. Ang kalaban talaga natin. Number 1 is yung utak natin. Ayun. Hindi ko alam kung ipopost ko to. Pero hopefully maipost ko siya. Para ko akbang yung nakakaraos ng katulad ng naranasan ko. Yung tinatamad. Let's say sabihin natin, part yun ng social media. Part ang social media kapag inatakot ng anxiety.
Pero kailangan din natin i-accept kasi minsan nag-burn out tayo. Ha? Kahit marami kang pangarap. Kapag nasusobrang tayo ng paguluhan sa paligid natin, kapag naingay, hindi yung fuel yun para magulo yung isip natin. So, kung ikaw nanonood ngayon, nakakarayos ng ganito, hindi ka nag-iisa. Dalawa tayo. Charot, hindi. Marami pa dyan. Hindi lang umaamin. Or hindi lang talaga nila alam kung ano yung dahilan. Tapos, yun, yung anxiety kasi, mas short yung mga binakaranas ng anxiety. Mga gifted sila. Kasi, kung may anxiety ka, minsan di mo kilala sarili mo. Pag may anxiety ka, yung mga dati mong ginagawa, hindi mo gugustuhin. Wala kang power para kumilos. Wala kang energy. Busog na ako. Thank you. Thank you. Pero feeling ko, ang isang mailalaban natin pag nag-anxiety tayo. Nasundan tayo ng anxiety. Sipin natin yung mga trigger. Paano tayo, kung bakit tayo nag-trigger. Ano yung mga reason. Kasi sa akin, maingay yung paligid ko. Tapos, yung paligid ko, tapos maraming trabaho. Tapos, ito pa pala. Nag-adjust kasi yung ano ko, schedule ko. Yung routine ko, daily routine ko nag-adjust. Kasi, dati ako lahat gumagawa pagkagising ko. Lahat yan ako maglinis. Eh, may dumating na isang tao rito. So, ano nangyari? Yung dating trabaho ko, kinuha niya. Sa kanya kasi hindi siya sa, diba? Ako lang sa taas. Ang sistik kasi minsan, hindi ko siya sinisisihan. Wala akong blame. Pinapaliwanag ko lang. Inaano ko lang. In-evaluate ko lang. Kung saan ako kung saan ako nag-trigger. Yun nga. Dating trabaho ko, nakuha niya. Tapos, so eto na, syempre, sanay na yung sistema ko na ganun yung ginagawa ko. So, syempre, parang, ando na yung ko, kikilos ako ng ganun daily. So, parang routine na siya ng buhay ko. Tapos, biglang, nagbago. So, yung katawan ko nag-a-adjust. Tapos, syempre, yung utak ko din nag-a-adjust. Ganun. Tapos, ayun na nga. Hindi ko na, isa yung sa naka-trigger sa akin. Yung trabaho ko ay biglang nagbago nag-adjust. So, take note ulit, wala akong sinisisi. Kahit na may taong gustong agawin ng trabaho ko, walang ano sa akin yan. Kasi ang pinipin ko doon, dito is yung hanapin ko saan natitrigger yung anxiety ko. Yun lang. So, kung ikaw nanonood ngayon, nakakaranas ka ng ganito, evaluate mo yung sarili mo. Huwag natin sisisi dahil maingay yung paligid natin, magulo yung mga kasama natin, hindi ganun. Pero pwede siya maging rason, pero hindi natin pwede i-blame sa kanila. Kasi, first of all, itong sarili natin, itong kung ano tayo, obligasyon natin sa atin, sarili natin. No? Kaya part lang siya ng journey natin. Hindi ko naman maubos. Hindi ko naman maubos ka dal. So, ayun lang. Yun nga. Isa pa pala. Kasi ang dami rin nangyari sa akin mga nakarang araw. Marami rin yung pinagdaan kasama pamilya ko. Una-una, hindi kami mga ganun ka-close. Saka hindi tayo ganun ka, nanay. Hindi tayo ganun ka clingy na nanay. Jologs ako, jologs. Pero, hindi ko alam sila lagaan eh. Wala akong forma kung paano maging ina. Isa pa rin sa post yung anxiety sa akin ko. Isip ko na lang. Kailangan mo yung mama bakla. Kailangan mo yung mama Bex. Bakit? Marami nga gustong tulungan. Kung pumayag na mamatay kang mahirap. Oh. 9 minutes na, hapon pa. So, ayun lang. Naman ba ulit-ulit mo sinasabi? Find your glimmers. Hanapin mo yung magpapasustain ng agility mo para ng energy mo para may continue mo yung araw-araw mong paghinga. Tapos, kaya mo isipin na
mental health is matter. Hindi porque tingin nila ay hindi nag-i-exist yung mga ganun sakit. Iisipin mo na rin hindi ka normal. Normal pa rin naman tayo. Pero syempre, hindi tayo kagaya ng mga ordinaryong tao. So, ayun lang. Ayun lang. Huwag natin isisi sa iba yung mga nangyayari sa atin. I-count natin yung accountability natin sa sarili natin. Okay? Yun lang. Suportahan din natin yung ibang nakakaranas ng mga ganong sakit, ng mga ganong, actual sakit ba siya? Nakakaranas ng mga ganong sitwasyon kasi kailangan natin ng isa't isa. Yun lang. So, hindi natin sila kayang tulungan, huwag na natin dagdagan yung mga paghihirap nila. Ayun lang. Sa lahat ng mga nagdadanas na ng depression, ng anxiety, kaya natin to. Laban lang mga bex, kaya natin to. Darating din yung araw na pag nahanap natin yung mission natin, pag nanilay-nilay natin mga kahinaan natin, at magpo-focus na tayo sa lakas natin, gagaling din tayo, tapos makakatulong din tayo sa mga nangangailangan. Ayun yung mas masarap doon. Kasi, kapag nakatulong tayo sa tao, at tulungan din natin sarili natin. So, ayun lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ingat.